Salamat po. Amen. manatiling nakatayo. Isa pong malaking kagalakan na makasama natin yung in-invite ng Ate Nora na si Ate Mayet. So, welcome po Ate Mayet. Ano kung sasabihin natin, JFNY? Welcome to JFCM North York! Welcome Ate Mayet. Sige po, let us all close our eyes and let us feel the presence of our living God as we are going to open in our service this afternoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Father God. Hallelujah, Jesus. Truly, O Diyos, minsan pa, tanglaw niyo po, O Lord God, ang puso, ang isipan, ang buhay ng bawat isa, O Lord God, sa hapong ito, na nandun yung kagalakan ng bawat isa, O God. Nagawin namin yung part namin, O Lord God, to glorify your holy name in our life. Truly, O Diyos, kami pinagpapasalamat sa hapong ito na amin pong mapapakinggan ang inyong kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa buhay ng Ate Melay. Amin pong patuloy na hiling at dalangin, O Diyos, na itago niyo po siya, O Diyos, sa inyong likuran. Kayo po ang makita, O Lord God, sa hapong ito, sa kanya pong gagawin na ipahayag ang inyong banal na salita, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Truly, O Diyos, aming pong hiling at dalangin. Anoint her, O Lord God, the wisdom that came from you, O Diyos, sa buhay ng Ate Melay. At sa aming pong makakapakinig, O Diyos, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, O Diyos, ang aming buhay. To listen to your word, O Lord God. At hayaan niyo po ang inyong banal na salita ay patuloy na magmanifest sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Truly, O Diyos, salamat, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, ng mga lingkod na magpapagamit sa inyo sa hapong ito, O Diyos. As what you said in your word, O Lord God, na hindi po masasayang ang pagpapagal ng bawat isa sa amin, O Lord God. We didn't even chose you, O Lord God. You chose us to serve you, O Lord God. Amin pong hiling at dalangin na gamitin namin to, O Diyos. Itong opportunity na to, O Lord God, na makapaglingkod sa inyo, na nandun yung katapatan ng aming puso, O Diyos, ng aming isipan, ng aming buhay, O God. Salamat, O Lord God, for the rest of this day, O Lord God. Patuloy po kayong madakila sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, O Lord God, sa lahat ng bagay, O Lord God, sa lahat ng pagkakataon na patuloy niyo po itong patuloy po kayo, O Lord God, na nangungusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hayaan niyo po, O Lord God, na i-focus namin ang aming mga sarili to listen to your holy word, O Lord God, sa hapon ito, O Diyos. Truly, O Diyos, papuri, pagsamba, pagdakila ay tanging sa inyo lamang. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa gabay, patubay ng Santo Espiritu. Amen.
worship. That's from the book of Psalm 47, verses 5 and make shouts of joy. The Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a song of praise. So the verses po na mention na sing praises. And these verses po is an encouragement to offer joyful worship to our living and loving God. We should sing and praise Him, for He is deserving, He is great, He is worthy, and most certainly deserving to give of our thanksgiving. Hallelujah. So this afternoon po, sama-sama tayong umawi, sama-sama tayong magbigay papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po ay sama-sama naawit sa ating Panginoon.
Lekaran, kau leke, taka bakila, taka, mereka bobo, jekalawan, takarata, semoga, eno, kepada kakak bapa, takarala bangka, tekerala, sombalala kakak, jekau bororo sako. Boro sukutuka, yang dipilih, keko, boro, nomor soko, mama, tinggi di tukuru, beri siapa Diyos ay mapagmahal. Wala siyang katulad. Ang man nagdadaanan ng bawat isa, patuloy na magpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang purihin namin Diyos. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ang ngalan mo, Diyos. Excited yan. Paano yan, Ate Alma? Nakagamit na ako ngayon. Nung nakaraan, sinisimo si Kuya Daniel. Thank you po, Kuya Daniel. May lapel na ako, Telma. Praise the Lord. Good afternoon po sa lahat. So bago po tayo magsimula, mag-aral ng kanyang salita, ipanalangin po natin ang mga bata na ito. Hold your hand and close your eyes, mga kapatid. Let's pray.
Father God, we thank you for this wonderful day that you've given us, Father God. Thank you for these little children that's here in front of us, Lord. We pray in Jesus' name that you will bless them, Father God, as they go to their Sunday school, Father God. We pray and we claim in Jesus' name that through these children you will raise a praise and worship leader, one that will have to be a preacher, Father God. Thank you, Lord, for these children, even for the parents. Thank you for always bringing their kids in this church, Father God. Lord, we pray even for the teacher, Father God. Give her, Panginoon, patient, Panginoon, wisdom to teach these children, Father God. Thank you, Lord. And we claim, Father God, na tagumpay po ang gawain na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Muli, magandang hapon po sa lahat. Kuya Manuel, enjoy mga kids. Practice kayo sapagkat meron kayong performance maya. Amen? Hallelujah! Thank you po Kuya Manuel for leading us in opening prayer. And Ate Maymay for, dalawa-dalawa to. Ate Maymay for leading us in praise and worship. Amen? Muli, isang magandang hapon po sa lahat. So bago po tayo mag-aral, short story lang. Noong June 29, last Sunday po ng June, sa camping, afternoon. So naglalaro kami ni Ate Raquel. After namin maglaro, pumunta kami sa second kitchen namin. Bit-bit ko yung camping chair. Sabi ni Elder Eric, nag-message pa sa'yo si Ate Alma, si Ate Lorna. Sabi ko, hindi. Sabi niya, tinanong niya ako, sigurado ka hindi siya nag-message? So, tinignan ko yung telepono ko, wala naman siyang message. Tumingin siya sa akin, nilagay sa telepono. Sabi niya, may schedule ka. Mag-preach next month, last Sunday of the month. Alam mo, pakiramdam ko, tumigil ang ikot ng mundo. Doon ko nararamdaman, ito pala yung meaning ng speechless. Yung wala, sabi ko, Lord, sapagkat alam ko mga kapatid na tatayo po ako dito, pero never, hindi ko po inimagine na as soon as this. Talagang wala po, wala as in, wala. Kung ano yung wala, wala talaga. So kasi sabi niya, dapat si Ate Lorna nagme-message pag bago po yung schedule. Kaya mga classmates, be ready. Kayo na po ang susunod sapagkat simula na po daw to. Sabi niya, simula na daw po to. We have graduated already last July 12. Amen? Praise the Lord. So pupunta na po tayo. Ang introduction ko po. We receive blessings from different kind of people. Starting from the closest relationship that we have. Thank you is the simplest word to reciprocate their generosity. And above all, we thank the Lord from the deepest thoughts of our mind and heart, knowing that He uses those people for the blessings that we are receiving. Our heart is full of gratitude. Paano to? Halimbawa, binigyan po ako ni Doc Tony ng salamin. 50% discount or kaya 70% discount. Amen? So, nagtathank you ako sa kanya, pero yung mind at heart ko, I'm thanking the Lord. Amen? Ganun po ba kayo? Kasi I believe that God used that people or used Doc Tony para i-bless po ako sapagkat blurred na po yung aking salamin. Baka po, Doc Tony, sabi pa nila, i-manifest lang natin. Amen? So, ganun po. Amen? Expressing gratitude is important because it can improve our well-being, strengthen relationships, and promote positive emotions. It's a way of acknowledging and appreciating the good things in our life, which can lead to a more optimistic outlook, better sleep, and even improve physical health. Bakit better sleep? Di ba minsan, ewan ko kung ganun din kayo, minsan nag-ano tayo na, may nagbigay sa atin, para nakalimutan din, nakapagpasalamat ba ako? Ganun ba kayo? Nakapagpasalamat ba ako? So, mapatanong tayo, ay, parang hindi yata kasi one of the magic word is Thank you. Thank you. Amen. Praise the Lord. Alam mo, di ba nandun tayo, nakapagpasalamat ba ako? So gagawin natin, mag-message. Uy, pasensya na, nakapagpasalamat ba ako sa'yo? Thank you. Amen po ba? Agree po? Praise the Lord. Expressing gratitude to God is a fundamental aspect of many faith and belief systems.
It's a way to acknowledge God's blessing, both large and small. It acknowledges that God is the ultimate source of life. Amen? Sustenance and all good things. Gratitude, ang tahimik ano? Gratitude fosters a closer relationship with God by focusing in His goodness and presence. Amen? God gives everything in us. Amen? He gives us all our needs. He's a provider, and He even gives our wants. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. It can lead to a deeper understanding of God's character and His love for humanity. Practicing gratitude can create a space for God to work in one's life, leading to greater joy and spiritual growth. Bakit laging maraming expressing of gratitude? Sapagkat ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is expression of gratitude. Amen. Iniyak ko pang lahat na tayo pa tumayo. Makikita po sa Psalm 100 verses 1 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Reading, read. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Let us pray, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nabasa po namin sa hapon na ito, Father God. Lord, we pray in Jesus' name, Panginoon, na mangusap ka po. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, para mag-share na iyong salita, Father God. Use me, Father God, as an empty vessel. Ang magpupuno nito, Father God. Ikaw po, ang tinig mo po. God, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Pwede na pong maupang lahat. Ano ka po natin isang palakpak ang ating Panginoon? Amen. The book of Psalms is a collection of Hebrews, poems, songs, and prayers attributed to various authors throughout Israel history. Amen. While King David is credited with writing the most psalms, composing of 73 of them. Psalm 100 have 5 verses. Amen? Gratitude. Ano po bang gratitude? Pasasalamat. Amen? So, ang controlling question po natin is, how do we express our gratitude to God? Meron po tayong 3 subpoints. Amen? Una po is worship God. Makikita po natin sa Psalm 100, 1-2. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Amen. Amen? Kanina, ganun din yung halos-halos. All the earth is summoned to serve the Lord with gladness and come before Him with joyful song. So, bakit po kailangan talaga na joyful? It means, maganda naman talaga, amen? Gaya nito, kami mga worship leader, bago po kami, halimbawa, naka-schedule na, can you imagine millions of songs? You will have to sit down sapagkat 4 lang ang pipiliin mong kanta. Amen? Can you imagine that? So talagang inuupuan po yan ng mga worship leader para anuhin, Lord, ano po ba ang iaawit ng iyong iglesia sa Sunday? Amen? At saka nandoon din na ini-ensayo namin. So nandoon din, nakikita nyo pag talagang nandun yung energy kasi gusto namin na makita nyo, kunin nyo yung energy namin na magpupuri. Sapagkat nakikita natin sa music video, ang gagandang tingnan na yung mga tao na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Pero pag sinasabi ng worship leader, mga kapatid, itaas pa natin ang makain, palakpak tayo sa Panginoon. Parang nonchalant, nagaganon, or ano lang. So hindi mo makikita, sabi nga, joyful. So hindi mo makikita, joy ba yung nonchalant lang? Parang wala lang. Kaya, lagi po ginagawa, mga kapatid, tumayo tayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dapat maging ganun po ang ano natin sapagkat
ang nalugan natin ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen. Gaya sa school, pag intramurals, or sabihin na lang natin, linggo ng wika, di ba may mga presentation. So yung teacher sabihin, oy, mayroon kayong presentation, kailangan yung maganda. Pagsayaw, ay talagang galingan. Ayan yan, palarong pambansa yung viral ngayon na ano, sayaw, gandahan tala ng sayaw. Kasi may bisita, pupunta si mayor, pupunta yung principal, maraming pupunta. Kailangan makita kung kakataaga, gana naman, pagkanta. Talagang ganun pa. Kasi paano pupunta si mayor? Pupunta yung ano, ataasan natin, si governor pupunta. Amen? Talagang ibibigay yung pinaka-the best. Pero pag sa church, napansin nyo? Isa ba kayo dyan? Hindi. Bato-bato sa langit ang tamaan magbago na. Hindi ganun na. Bato-bato sa langit ang tamaan magbago na. You will have to sing, offer song, a joyful song to God. Amen. 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 Praise the Lord. So, this verse is a universal call to praise God, not just for a specific nation or group, but for all humanity. The joyful noise can be interpreted as shouts, songs, or any form of celebratory expression. It highlights the idea that worship should be filled with joy and enthusiasm. Amen, mga kapatid. Kaya siguro gusto ni Lord na maano natin ito kasi kailangan na natin. Kaya sabi nga ni Elder Eric, okay lang, Teacher Milay, kasi baka may naisang Panginoon na yung outline mo ang mapakinggan ng iglesia. Amen. Philippians 4:4, always be full of joy in the Lord. I say it, rejoice. Amen. Ask God to fill your heart with joy as you worship Him, both corporately, and individually. Amen. Sapagkat alam ko naman na minsan tayo kanya-kanya nag-aano sa Panginoon. Amen. So, worship by singing with joy and gladness. Amen. Hindi ko pala napakita. So, ito na yung pangalawa. How do we express our true worship to God? Ang pangalawa po, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Sa Romans 12:1-2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang isa by singing hymns, amen? Ang isa is to offer your bodies as a living sacrifice. True worship is not just a Sunday morning or afternoon activity, but a way of life as a Christian. Natutuwa po ako ng linggo sapagkat sabi ko, wow Lord, namusap ka po talaga sa akin. Sapagkat yung t-shirt ko ng mga Francia nung Sunday, ang nakasulat is, ewan ko kung may nakapansin, worship is a lifestyle. Amen. Hindi lang po pag Sunday, nag-worship ka. Worship is a lifestyle. Sabi nga po, your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This means surrendering your entire being, body, soul, and spirit to God's will and service. It's not a one-time event. Amen? But a daily practice to aligning your thoughts, actions, and desires with God's purposes. Sabi nila, we are in social media era. Amen? Pag nag-scroll ka, ay, nag-like si Arlene ng Walmart. Okay sa Walmart, maano naman sa Walmart, di ba? Mura yung mga bibiliin. Nag-like sa Walmart. Scroll ka uli. Nakita mo, ay si Kuya Dil, nag-like sa Shoppers. Sa Shoppers, hindi naman talaga nito si Kuya Dil. Amen?
Scroll ko ulit. Kaso ulit si Kuya Alan, nag-like sa Canadian Tire kasi namimili siya ng pamingwit. Na-recruit ni Kuya Sherman. So, nilike niya yung Canadian Tire. Scroll ko ulit. Mulagat mata mo ah. Nag-like siya. Si Buyax, nag-like. Bakit mulagat yung mata ko? Bakit ang nilike ni Buyax? Loto. Kailangan ba natin mga kapatid? Bilang mga anak ng Diyos to like Loto is God. Amen? Ano? Meron ba dito sa North York? Meron ba dito sa North York? Are we pleasing God? Ako nga na nakakita, kasama ko si Buyax, ay mahulog ako. Kasama ko si Buyax, mulagat ang mata ko kasi kasama ko siya nagsisimba sa Panginoon. Nagulat ako, bakit siya? Paano na kaya yung kasamahan niya sa church, sa work, na alam niya na si Buyax Christian? Did he please God? No. Hindi, di ba? So, sabi nga nila, think before you click. Amen? It's a social media era. Amen? Pero mga kapatid, totoo yan. Pag nag-commenting kayo, huwag na kuminsang, alam nyo naman na iba yung pinag-usapan. Kailangan nakaayon po. Because we have to offer our life to God as a pleasing sacrifice. Amen? Palapakan mo natin ang ating Panginoon. This involves actively using your body and its abilities to serve God and others rather than being controlled by desires of the flesh. Amen? Praise the Lord. Wala pati Ate Janelle. How do we express our true worship to God? 2 hours daw to, sabi ni Ate Janelle, basta bago lang. So, mga 3 hours, 1 hour lang pala. So, how do we express our true worship to God? Ang pangatlo po is worship God in spirit and in truth. In John 4:23-24, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the spirit and in truth. For they are kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Amen? This verse highlights a shift away from the focus of physical locations for worship to more inward spiritual experience. This verse connects the nature of God as a spirit with the way humans should approach him in worship. It emphasizes that worship should be genuine and not just a ritualistic performance. Amen? Imagine, dalawang karakter pupunta sa church. During, alam naman natin, praise and worship, makikinig salita ng Diyos, offertory, and so on. Pumasok yung dalawa. Yung isa, nag-praise and worship, kumanta, but his mind is in the outer space. Anong outer space? Wala. Nasa, parang physically present, but mentally absent. Amen? Meron pa dito ngayon? Tingnan ko ma. Ay, wala. So, parang ganon. So, ano po yun? It means that you are not worshiping in spirit. You are worshiping in flesh. Sapagkat yung mind mo, kung ano-ano na ang itinakbo ng isip mo, kumakanta ka, pero yung isip mo, wala. Amen? So, this would be worshiping in flesh, not in spirit. Amen? Yung isa, who is also singing hymns, kumakanta, lumipikit, ganito lang yan eh. Para mapasok ka sa presensya ng Panginoon habang nag-worship ka, just close your eyes, imagine the goodness of God in your life. Amen? God will fill you with the Holy Spirit. Amen? Ganun lang po yung mga kapatid. Maganda po magpuri sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Maganda ba? Masaya ba magpuri sa Panginoon? Masaya. Amen? Praise the Lord. Kung yung mga ewan ko dati, naghaharana, di ba? Ang ganda-ganda. Sa amin dati, pag birthday talaga nga doon sa amin, ang ganda ng pakiramdam pag birthday mo may nagmamanyanita. Alam nyo, hindi yun na alam. Alam nyo na taga Maynila?
Ay, taga-probinsya, yung mga Bisaya. Ang ganda sa pakiramdam na nagising ka na may umaawit sa'yo ng awit sa Panginoon. Parang harana, amen? How much more si Lord po? Hindi po kung sino ang inaanugan natin, amen? Hindi po yung naglilid ng praise and worship ang inaanuhan mo. Ang inaanugan po natin ng mga awit, papurit, pagsamba ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, and He is in our midst, because He said, two or three gathered in His name, He is in our midst. Kayo mga church, sa tuwing nagpe-praise and worship tayo, si Lord po ang hinahandugan natin. Amen? Because we want to please God. Praise the Lord? Amen. So ito na po. How do we express our true worship to God? Basahin po natin. Worship by singing with joy and gladness. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Worship God in spirit and in truth. Tapos tayo sa isa. How do we express our gratitude to God? Acknowledge that the Lord is God. Amen. So Psalm 100 verse 3, acknowledge that the Lord is God, He made us, and we are His people, the sheep of His pasture. It declares that the Lord is God, He created us, and we belong to Him as His people and the sheep of His pasture. It declares that we are not self-made, but rather created by God. Amen? Amen. We are under His protection and guidance, like sheep who rely on their shepherd for their needs. Gaya yung mga bata, natutawa talaga ko yung tatlong bata, si Elijah, si Jacobo, si Ethan. Kanya-kanyang mga nanay, bit-bit-bit yan sila ng iba-ibang laruan. Pero pagdating na, pag nakikita-kita na yung tatlo, yung laruan ni Ethan, gusto na ni Jacobo, yung laruan ni Jacobo, gusto na ni Elijah, yung laruan ni Elijah, gusto na ni Ethan. Nagkagulo-gulo na, nakakatawa, sapagkat sasabihin ka ganyan nila na, this is mine. Kung tutusin, hindi naman sa kanya. Pero this is mine. Amen. Ganun po tayo si Lord. Amen. Ano po, we are His. We are His people. Amen. Para po tayo sa Panginoon. Minsan naman kasi tayo, yung iba, kung saan naman kasi talaga umalagwa. Amen. So kaya kayo, inaano po talaga ng Panginoon, dito ka lang sa akin. Amen. Sapagkat aking ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, we owe our existence to God's creative power. It is. Amen. It is a reminder of God's sovereignty, our dependence on Him as creator and provider, and the relationship we have with Him as His people. Amen. So, kailangan po talaga mga kapatid that we have to acknowledge God. Amen. The goodness of God in our life. Amen. Pangalawa po, why we worship and acknowledge Him as God? He owns us. Ito pala yun. Why we worship and acknowledge Him as God? He is our refuge and strength. In Psalm 46:1, pakibasa po. Amen. Praise the Lord. God is not distant, but actively involved in our lives, providing immediate assistance during the challenging situation. Naalala ko, nag-aral ako 2023-24. So, yung school ko dito lang sa may field station, Anderson. So, 35 kilometers away from home. So, meron ba akong kaklase na kung iano ko po kung kaano po si Lord a very present help. So, may dinadaanan ako na kaklase ko sa pagpapunta sa school dahil nadadaanan siya. Tapos, pag uwi naman, meron akong kaklase na hinahatid ko out of the way. Brampton siya, tapos Woodbridge ako. Hinahatid ko siya, it's ano ko po yun, sapagkat 10:30 matapos yung school, nakakauwi siya pag nagbabas, mga alas 12 na, mahigit alas 12 kasi yung sasakyan. So, kaysa naman mag-suffer ako ng konti lang para maihatid siya. April 10, takbo si Whitey.
Kung hindi mo nakakilala sino si Whitey, yung unang pinakasasakyan kong mabait ay gustong-gusto ko, mahal na mahal ko. Patakbo si Whitey, straight. Nag-amber. Dumirit lang si Whitey. Kasi amber, akin pa yun eh. Amber. Tung! Ay, may nagpakaliwa. Tung! Abot sa gitna. Nag-abot kami sa gitna. Buti na lang, hindi. Nandoon pa rin talaga ang protection ng Panginoon. So, nagpagilid kami sapagkat intersection. At ito ang nakabuti po talaga sa Panginoon. It's just only 100 meter away doon po sa opisina na pinagtatrabahuan ko sapagkat nagtaaral, estudyante plus, tapos may trabaho. Ganun lang yung buhay. So, yung sasakyan ko si Whitey nakatakbo pa hanggang doon sa parking ng opisina ko dati. Yung isa hindi na po talaga nakatakbo. So, talagang malakas po si Whitey. Sapagkat yung kalaban hindi na nakatakbo, si Whitey nakatakbo pa. So, at ito ang nakakatuwa, sapagkat yung sinusundo ko, nung time na yung bago lang siya, na marunong nag-drive at nagda-drive na siya. Yung hinahatid ko rin, sabay-sabay sila na nagkaroon ng sasakyan. Gaano kabuti ang Panginoon. Yung sinusundo ko, siyang tinawagan ko, siyang sumama sa akin papunta sa police station sa Southern Hill. Tapos bumalik kami papunta sa school dahil pumasok pa ako. At yung hinahatid ko naman, meron na rin sasakyan, siya naman ang naghatid sa akin pa uwi sa bahay. At sapagkat Webes yun, Friday nag-snowstorm, para nang pasalamat yata ako na nag-snowstorm. Sapagkat nag-online class lang kami. Tingnan niyo po kung kaano nakakaiyak tuloy. Kaano po kabuti ang Panginoon. He is always present. Amen? Amen. This signifies that God is a place of safety and protection. A secure haven where one can find shelter from life's storm. God is not just a source of help in general, but a readily available source of assistance in times of crisis and difficulty, church. Wala po talaga tayong ibang pwedeng malalapitan, si Lord lang. Amen? Hindi po niya tayo pababayaan. This word of God assures believers that they are not alone in their struggles and that they can find refuge, strength, and support in God during times of troubles. Amen? Why we worship and acknowledge Him as God? Because He is our refuge and strength. Ang pangatlo po is, He is our Lord and Savior. In John 3:16 to 18, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemnation already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Amen? It is the immeasurable, ibig sabihin talagang hindi mo masukat. Amen. It is the immeasurable love of God for humanity. Amen. Ganun po kamahal tayo ng ating Panginoon. Demonstrated by the sacrifice of His only Son, Jesus. It's a love that is both selfless and sacrificial. Alam ko po na tayo, kaya nga tayo narito because we want to have an eternal life. Amen? Sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, ay hindi po tayo mapakapahamak, kapatid. Bagkus magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggang kapag ang buhay natin ay nakalakad po tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. John 3:17, Jesus' mission not to judge or condemn humanity, but rather to offer salvation. This verse reinforces the idea that belief in Jesus is the key to escaping condemnation.
Amen? Why we worship and acknowledge Him as God? O na po, basahin po natin. He owns us. He is our refuge and strength. He is our Lord and Savior. Ang bilis ko yata. Pangatlo na tayo. How do we express our gratitude to God? Give thanks to Him and praise His name. In Psalm 100 verses 4 to 5, enter His gates with thanksgiving. Go into His courts. Sabay po natin basahin. With praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His love is forever. And His faithfulness continues to each generation. Amen. Why we give thanks to Him and praise His name? His love endures forever. Amen. It emphasizes God's inherent goodness and unwavering eternal love and faithfulness. God's kindness and commitment to His promises are constant and extend throughout generation. Talagang mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Naniniwala at nanampalataya sa Panginoon, mahal ng Panginoon sapagkat all mahal ng Panginoon. We have just different reward. Amen? So parang ganito, ang nais ng Panginoon na magiging kagaya tayo sa Kanya. Amen? Yung ating puso. Tayo naman pag yung may kagalit ka, pag nakita mo, galit ka. Parang galit ka. Dapat ba meron tayong galit sa puso natin? Dapat ba meron? Wala. Amen? Gaya nga, halimbawa, meron kang kaibigan, tapos nagkagalit kayo. Galit ka na talaga, galit ka na. Bakit hindi mo nalang isipin yung kaibigan mo, naging kaibigan mo siya ng matagal? Nakagawa siya ng 8 mabuting gawa sa'yo bilang magkaibigan kayo. Tapos nasaktan ka ng 2 beses. Parang yung 2 lang yata ang pinairam mo na sa puso't isip mo. Ayaw mo na nung 8 ginawa niya sa'yo na mabuti. Yung 2 na lang ang lagi mong naiisip. Kapatid, hindi dapat. Kahit na 2 lang yung ginawa niya na mabuti, 8 ang masaktan ka, okay lang, patuloy lang. Mahalin mo siya. Ano kung sabihin? Ilang beses ko ba patawarin ang aking kapatid nagkakamali? Ilang beses? Ibig sabihin, patawad ka lang ng patawad. Amen? Meron ba dito? Patawad ka ng patawad, bahala ka kung hindi ka. Kahit na ayaw niya sa'yo, sige lang. Parang kung manliligaw, char. Manliligaw. Kahit hindi ka, pag yung lalaki, sige lang. Padala mo ng bulaklak. Nasa malaya ka, may flowers, may ano, okay lang. Natagalan, sabi nila, pero wala pa naman ako. Sabi nila, ano din lang. Din daw. Ganon ba yung Kuya Manuel? Ganon daw yata, amen? So, ibig sabihin mga kapatid, huwag po tayo magtanim ng galit, lalo na po kasama natin sa church. Nakikita-kita tayo every Sunday. Every pagtitipon. Alam niyo mga kapatid, ako lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako magkaroon po ako ng puso. Yung paano mo na, sabi ni Lord, I will remember your sins no more. Parang gano'n din. Ano nga ba? Parang nasaktan yata ako nito nung una. Pero hindi ko na alam ano ba yung ano. Parang hindi yata ako binigyan ni Ate Naya ng Graham noon. Hindi yata ako binigyan ni Ate, kaya yung pala ang kasi hindi ako binigyan ni Ate Naya ng Graham. So nakalimutan ko na, pero pag nabalikan ko, hindi na po masakit. Hindi kaya yung iba na pinapatawa na kita, pero pag naalala ko, hindi ko talaga makakalimutan. Hindi po yung pagpatawad mga kapatid. Di ba may ganun tayo? Ewan ko, sa mga hindi nag-ano sa Panginoon, ganun sila. Anong pinasaylo? Bisaya yun. Turuan ko kayo, patawad sa Bisaya, pasaylo. So, pasaylo. Pinatawad ko na siya, pero alam niyo, hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa niya sa akin.
Umutang 1,000, hindi ako binayaran. Mga kapatid, please. Wag po. Wag po, sapagkat ang Panginoon is love, unfailing love. Magiging ganun sana tayo. Amen? Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, bilang naglilingkod sa Panginoon, magiging ganito po sana yung pag-uugali natin. Amen? Kaya ngayon, patawarin niyo na. Meron bang may dito, galit sa kapwa? Sapagkat ang sabi, malinaw, tinagalog ko talaga to sa lahat ng mga verses. Ito lang yata Tagalog. 1 Juan 4:20. Tagalog talaga. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos. Ngunit, sabay-sabay tayong basa para titimo sa isip at puso nyo. Amen. 1 Juan, anda, basa. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? It's already explanatory. Explain ko pa ba isa-isa? Hindi na, di ba? Sinungaling ka, tanungin kita. Do you love the Lord? Amen. Do you love the Lord? Amen. Amen. Sapagkat kung hindi, ang sabi sa 21, kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Sabi mo nga sa kapatid mo, I love you. Ay, kayo, may asawa naman kayo. Sa likod nyo na lang. Amen. Praise the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. The love of God endures forever. Amen. Love you. Understandable po talaga. Amen. May naintindihan po ba tayo sa pinag-aralan natin? Amen. Why we give thanks to Him and praise His name? Sapagkat His faithfulness endures forever. Pareho lang po ang verse. Sabi lang, and His faithfulness continues to each generation. Amen. God's faithfulness is not limited to a specific time or group of people. It extends throughout history and to all who come after. This verse provides a powerful reason to praise and thank God. Amen? It reminds us that His goodness, His love, and His faithfulness are constant and reliable, offering hope and security to all generations. Amen. Mga kapatid, minsan kung sa mga asawa, mga asawa na naman, or asawa na lang lagi. Sa mga asawa, faithful ba kayo? Oh, char! Faithful ba kayo sa asawa nyo? Amen. Yung mga walang asawa, sa jowa, faithful ba kayo? Sa jowa? Jowa? Ano ba faithful sa Tagalog? Tapat. Okay. Oh, tapat ba kayo sa mga asawa niyo? Pag umaga lang. May timeline pala to. Pag umaga lang. Yung ng Panginoon, minsan nagda-doubt pa tayo sa Panginoon, but the faithfulness of God continues to each generation. Amen? So, kung gaano po tayo katapat, sabihin natin tapat tayo sa ating mga asawa o sa mga kaibigan natin, ganon din tayo sa Panginoon. Maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagbibigay natin ng ating mga tithes and offerings sa Panginoon. By serving God, we must be faithful. Amen? Ano man ang problema na nararanasan natin, we will have to continue to serve the Lord. Amen? Amen. Patapos na. Why we give thanks to Him and praise His name? His love endures forever, and His faithfulness endures forever.
Ang tanong kanina, ano po yung controlling question ko? Why? Hindi nakikinig. Ano nga po yung controlling question ko? How do we express our gratitude to God? Una po is worship God. Ang pangalawa, acknowledge that the Lord is God. Ang pangatlo, give thanks to Him and praise His name. Bago ko po basahin yung conclusion, short story lang po. Once upon a time, isang araw, isang basis, or nag-scroll ako sa Facebook. Ano naman na tayo, nasa social media era na tayo, scroll ako sa Facebook. May napanood ako ng video na yung nanay, bipit-pit yung water bottle ng anak niya, tapos yung bata, naka-uniform, dalaga, tapos ang nag-video po is yung driver. Tapos, yung nanay, sabi, nak, sige na nak, pumasok ka na nak. May pera siya sa kamay niya. So, alam ko po, sa mga parent, once you called your anak nyo na anak, it means naglalambing na kayo. Tama po ba? I mean, hindi nyo tatawagin, Patrick. Gari ko, Patrick. Or hindi nyo tawagin na, Maymay! Or, gano'n, di ba? Pag sabihin mo na, nanak, ibig sabihin, naglambing ka na sa anak mo. Di ba? Di po ba? Amen. So, naglambing ka na sa anak mo. Sabi niya, nak, sige na, nak, pumasok ka na sa school. Nagmamakto talaga yung dalaga. Ayaw niyang pumasok. Ayaw niyang pumasok sapagkat ang ulam niya is tuyo. Can you imagine that? Ay, naka-complete uniform siya, backpack. Ayaw niyang pumasok kasi ang ulam niya tuyo. So sabi, sige na, nak, pumasok ka na. Ayaw ko nga, ma, kasi ang ulam ko tuyo. Nahihiya daw siya pumasok sa school. Ang ulam niya is tuyo. Tapos, ayaw din niyang pumasok sapagkat ang pera na magiging baon niya is 20 pesos lang. Sapagkat nasanay siya na ang baon pala niya everyday is 100 pesos. Alam niyo kung ano ang ginawa ng nanay? Nakiusap siya sa driver, kuya, pahiramin mo muna ako ng 80 para mabuo na 100. Kasi ang trabaho niya naglalabada. Ang arawan niya is 350. She is a single parent, 3 ang anak, siya 4 sila. Paghahati-hatian nila yung 250. Can you imagine that? Yung anak talagang, sige na nak, pumasok ka na. Alam mo ba ang ginawa ng anak? Tumakbo. Hindi niya kinuha yung pera, hindi siya pumasok, ayaw niyang pumasok. Are we grateful? Are we grateful to God? Makikita natin, amen, kung gaano ang nanay gumagawa ng paraan, uutang, para mabigyan yung anak ng 100. Ganun po ang ating Panginoong Diyos, amen? Gumagawa ang Panginoon ng paraan na tayo ay maibalik sa Kanya. Amen? Maibalik sa Kanya. So, yung lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating church, we must be grateful to God. Amen? Amen? Magiging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen? Lagi po tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Wala na po tayong ibang kailangan. Si Lord lamang po. Amen? Praise the Lord. So punta na po tayo sa conclusion. Gratitude is often mistaken as a celebration of special occasions. But in reality, expressions of thanksgiving were integral to worship and community life in Israelites. It is a type of peace offering as an expression of gratitude to their lives. For the deeper meaning and understanding of expression of gratitude to God, we acknowledge the God's providence and faithfulness in our lives as follower of God. Psalm 100 is a timeless reminder of God's unwavering love and mercy. Its powerful message encourages us to serve the Lord joyfully. Amen? Recognize His eternal truth
and express our gratitude for His everlasting goodness. It invites all people across all generations to enter into personal and joyous relationship with God. It emphasizes that worship should be joyful and celebratory, a testament to God's enduring love and faithfulness. Thank you. Let us now have a heart and attitude to convey expression of gratitude. Thank you and God bless. Amen. Bago po ba, ako po magpasalamat pala ako sa Panginoon. Talagang He is here. Kasi itong laptop ko, kaya kung bakit dalawa po yung ano ko. Minsan hindi ko alam kung sino ba dito ko yung Jong, kailangan mo yata itong ayusin. Magpa-pop up, may advertisement na pa-pop up. Habang nag-ano po ako, talagang sabi ko, Lord, please, sa Sunday po, wala pong mag-pop up. Naiyak ako. Wala pong mag-pop up na advertisement. Glory to God. Walang advertisement nag-pop up. Kaya mapurin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Amen and praise the Lord. How do we express our gratitude to the Lord? And praise the Lord for the life of Ate Melay, and I believe you're going to schedule again next month, no? And Eric. Amen. Amen. Praise the Lord. How do we express our gratitude to the Lord? Yun po yung tanong kanina. Napakarami po natin natutunan kay Ate Melay. And at this time po mga kapatid, no, how do we express our gratitude to God? By remembering our Lord Jesus. By remembering Him, ano? Lalahanin natin kung ano yung ginawa ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesus, para po sa ating kaligtasan at sa patawaran ng ating mga kasalanan. Ngayon po mga kapatid, alalahanin po natin siya, no? Lalahanin po natin. So, beloved of God, we are gathered today to remember what the Lord Jesus Christ has done for our redemption. As He commanded that we do this through the unleavened bread. No, ito po mga kapatid, through unleavened bread. And this grape juice which symbolizes body and blood. Long before the Lord Jesus, the Yahweh who covenanted with Abraham came to offer His life for us. He promised Abraham, our ancestor in faith, that He will do everything to bless and save Abraham and his descendants, and those who by faith will become His children in God's perfect time. So the Lord Jesus became man, redeemed and freed us from sin, in fulfillment of His promise. This He did to redeem and free from us from sin, make a way for us to be reunited with Him, and to enable us to live according to His will. This is what we remember every time we partake in the Lord's Supper. Yung po yung lagi nating naaalala, no? Dapat yung po yung lagi nating aalalahanin. So as we partake, let us remember not only what the Lord Jesus has done for us, but also examine ourselves as people who responded to God's call of reconciliation. If we have fallen away, let us return to the Lord, to His covenant, and renew the promise we have made when we first believed and were baptized, that we will walk with God and will obey His will. Let us pray. Lord, once again, we thank You for this opportunity that we remember our Lord Jesus Christ. Lord, we lift up to You ourselves, O Lord God, that we repent, Panginoon, that we come back to You, O Lord God, kung kami man po ay nagkakasala. Gawa, Panginoon, ang mga bagay na amin pong ginagawa, Panginoon, as we partake this unleavened bread and grape of juice, na kami po bilang Iyong mga anak ay maging karapat-dapat, Panginoon, to do this. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Apostle Paul said,
what I received from the Lord is what I also pass unto you. Our Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do eat this in remembrance of me." In the same manner, after the supper, he took the cup and said, "This is the new covenant in my blood. Do drink this in remembrance of me." So whenever you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
sleep the bread and the grape juice. So that we pray for these two elements. Father God, may you bless these two elements. The unleavened bread and grape juice as worthy symbol of remembrance of the covenant we have with the Lord Jesus when He offered His life to redeem and save us. Together with this is our repentance and promise to be faithful to Him and to you. Let us lift the unleavened bread. This unleavened bread symbolizes the body of our Lord Jesus, which He offered for our sake. Let us eat of the bread in remembrance of His great love and faithfulness. Let us all eat the bread. Let us lift up the cup of juice. This cup symbolizes the blood and life of our Lord Jesus, which is shed and offered for the forgiveness of our sins and for the renewal of our lives. Let us all drink from the cup. Awit po tayo ng masasalamat. Lord God. We give thanks, O Lord God, for the opportunity that once again we remember our Lord Jesus Christ. Lord, we pray that we do this as often as we do. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama po naman lahat. Po, mapagpalang hapon po sa
sa ating lahat. Amen. So, it is part of tithes. And I do believe na we are all familiar sa pag-tithes, ano po. Amen. And dahil may bago po tayo, so just ipapaliwanag ko lang po sandali. That our tithes is being used of the church and it is for the expansion of His kingdom. Amen. Ayan po. So, ang ating verse is, pwede po basahin natin. Amen. So, sige. 1, 2, 3. House of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave free will offerings towards the rebuilding of the house of God on Jerusalem. According to their ability, they gave to the treasury for silver, 61,000 gold, 5,000 minas of silver, and 100 priestly garments. This is the book of Ezra. So, I believe na alam natin that the Israelites been captured by Nebuchadnezzar, by the Babylonian. Then, God commanded them to return to Israel through King Cyrus. Amen? And then, when God commanded, hindi lang po ito basta lang inutos. Pag nagutos po ang Diyos na bumalik kayo sa Israel at i-build nyo yung pangalawang temple, ang Diyos po ay nagpadala sa kanila rin ng kanilang mga pangangailangan. Amen po. At ngayon, kaya sabi niya, pagdating nila sa Israel, binigay nila yung binigay sa kanila ng mga tao na inutusan ni King Cyrus. Amen po. So, ibig sabihin, kumpleto po yun. It is complete. Ganun po mag-utos ang Panginoon. Ganun po siya, pag inutusan po tayo na pumunta sa isang lugar, we will be equipped. Amen po. So, ngayon, nasabi po rito, they give according to their ability. Ito po. So, meron po sa kanila siguro, meron sa kanilang may abilidad, so they give according to them, according to their ability. Amen? So, now, in our part, sa tithings, I believe na when we tithes, we provide to the house of God. And when we tithes, I know that we trust God. Amen? Sa ating puso, when we tithes, and we must tithes joyfully. Sabi nga po ni Auntie Melay kanina that we must serve the Lord joyfully. So when we give our tithes, kailangan joyfully rin po. Hindi po yung nagbibigay tayo kasi nabibigatan tayo, no? We must give our tithes from our heart joyfully. Amen po? Then, ito po ang pinaka-importante. When we give tithes, meron po tayong inaalis sa atin at hinahayaan natin na ang Panginoon ang mag-provide dito ng siksik, lilig at umapaw. Amen po? So, tandaan po natin that our tithes is not an act of our generosity. Our tithes is an act of our obedience to God. Amen? So that's all. Sige po, tayo po ay manalangin para sa ating tithes. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus Christ. Aming Ama, dakilain ka, Lord. Dakilain ka sa buhay ng bawat isa. Dakilain ka, Panginoon, O Lord, sa GF and YOK. Lord, we believe in you. We believe that nothing impossible, O God. And we believe that you will be with us and you will cover us with the blood of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. At sa mga ibibigay po, Father,
we believe, Lord, na ito ay ibabalik niyo, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nangangailangan. Lord, maraming salamat po. All glory, all honor is yours. Oh my God, Jesus Christ. All saints will say amen. Ang type po natin ay dito po sa JFCM. Alam naman po natin to. Tapos, announcement. Ate Melay. Amen. Praise the Lord. Ano lang po to, parang nagpasalamat po ako sa Panginoon sapagkat parang nagkaroon po kunti ng struggle itong patungo po sa garage sale. But God, we already, inano na po natin to sa Panginoon. Hindi po hinayaan ng Panginoon na hindi po matuloy sapagkat nakaano na po natin yan noon pa. So, pasalamat po ako sa Ginto family. Amen. Sapagkat sila po ang nag-offer ng lugar na kung saan doon po tayo mag-garage sale. So, glory to God, matutuloy po ito sa August 16 po, from 9 a.m. onwards po. So, please, kung pwede po i-post nyo sa social media nyo or sa may mga kaibigan kayo, i-spread the word. Spread the word. I-spread itong garage sale po natin. Amen? At ito po ay para po ito sa ating Hagay project po natin ito. Amen? At kung meron po kayong mga gamit na hindi na kailangan, pero naman mga kapatid, yung pwede pa naman, yung magagamit pa. So, mag-ipon po kayo, starting po ngayon, nagpo-post po ako, nag-update po ako sa group chat natin. Please, dalhin nyo. Pwede daw po sa kanila ni Kuya Ronnie every morning sapagkat may trabaho po siya sa hapon. Kung marami po, ihatid nyo po sa bahay nila. So, if you have now, meron kayo, Kuya Ronnie, ibigay na lang po kay Kuya Ronnie para po maano po natin ang pricing. Please include in your prayer na magiging tagumpay po at kung sino man po ang available that time, come and join us. Amen? Para po magiging masaya po yung ating garage sale. And I believe and I declare na malaki po ang makukuha natin. Amen? Dahil para po ito sa garage sale. Amen? Thank you po. Ito po, Canada online teaching para sa preachers, elders, teachers, ministry leaders, and BS leaders. Tapos, ang coaching and mentoring para po sa preachers, elders, elders' wives, teachers, ministry leaders, and BS leaders. Outdoor Sunday service sa next week po yata ito. Yeah, next week. Next week po, 10 to 12, August 3. So, back-to-back po ito. Baptism and then service po sa labas. So, ito po, water baptism, August 2, akala ko po 9 a.m. to 3 p.m. po. Ang alis po yata dito, ano? At least 8. Okay. Sige po. Yung mga wala po sasakyan na gusto sumama, pag-coordinate na lang po. Kanina po ba i-coordinate? Ang mga elders po, may coordinate na lang po. At tapos ang address po, ito po yung address, alam na po natin ano. Same location po ito. Wow! Ay, ito po yan. Okay. And then, okay, we need to sing for this. Amen! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Meron pa po pala. Meron po siya. Hindi no, andito nanood. Roti. Happy anniversary. Uy! Ako nandito na. Happy birthday. Okay na po ba? Sigap po pala, sigap. Happy birthday, Gap. Today. July po yun. July po yun. Today po ang birthday ni Gap. It's not part of August. July pa lang po eh. Sige po, salamat po and God bless. Thank you, Kuya Luis. Meron lamang po
lamang po akong idadagdag mga kapatid regarding our water baptism. Again, I repeat, assembly time po natin is 8 a.m. Dating meeting place po natin, Batters Plaza. Then by 8:30 a.m., alis na po tayo from here, then patungo po dun po sa, saan po yun, Ate Burlington, Ate Joy, ano? Yes. Burlington po, mga kapatid. Then again, for now, we have only 2 candidates for the water baptism. And again, I would like to take this opportunity to encourage everyone, those who are ready and interested, to proclaim yung goodness ng ating pong Panginoon, that He is our Lord and Savior po, mga kapatid. Please confirm or sabihan nyo lamang po yung pong mga elders para maisama po namin kayo sa ating pong listahan. Because during that day, that baptism, we will give it right away kung kakayanin po namin the certificates po, mga kapatid, during that. Salamat po. Ay, naka-sleeveless na. Okay, wala pa mga kamay dyan. Hi, Heaven! Click and subscribe! Tapos na siya. My man.
My memory verse is Psalms 145 verse 3. Great is the Lord, His greatness is unsearchable, greatly to be praised. My memory verse is Numbers 6, verse 24. The Lord bless you and keeps you. My memory verse is Psalm 118, verse 14. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. My memory verse is Proverbs 2:6. The Lord gives wisdom. Inong naman, inong. Tata na lang palagi. Good job, Kakay. Memory verse ka rin ba? Memory verse. Sige ba, magtatapusan po tayo. But I would like to, I'm so blessed sa ating pong message ng Panginoon ngayon. The value of giving acknowledgement and thankful to the Lord. We should learn really to give thanks to our God. Kasi yung as we continue to glorify our God, may balik po yun sa atin. Hindi lang siya nananatili sa Kanya, lalong-lalo na po sa atin. Yun po yun, yung the value of giving thanks to our God. Amen. So sige po, tayo po ito ngayon. At tayo po tapos. Okay. Sige po, let us once again glorify the name of the Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. But before we end yung mga magbe-birthday po, gusto niyo po yun? Para po may mag-pray. Mag-pray at saka yung wedding anniversary. Happy birthday, happy birthday. Tsaka wedding. Sabi Desitya. Mayalan. Ate Mila. Birthday. Sige. Amen. Hallelujah. So once again, let us praise and glorify the name of the Lord. Hallelujah.
God. Dakilang Diyos, muli, O God, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo pong makapangyarihang mensahe po sa amin, O God, to remind us, O God, Lord, na patuloy ka nga naming alalahanin sa kabutihan na patuloy mong ibinibigay sa iyo pong mananampalataya, O God. Let us truly, O Lord God, na tumimo po sa aming pong puso at sa bawat minuto po namin pong buhay that we may continue, O God, Lord, to glorify your holy name, O God, Lord. To give thanks unto you for all the good things, O God, Lord, na iyo pong katapatan na patuloy mong pinagkakaloob sa iyo pong mananampalataya, O God. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito, O God. At tunay nga po, dakilang Diyos, we continue to pray unto you, O God, na patuloy ka nga pong kumilos sa aming pong buhay, O God. Throughout this week, O God, Lord, continue to guide us and protect us, O Lord God. Na patuloy ka nga namin, Panginoon, makita sa aming pong buhay. Hallelujah, Lord God. And Lord, we pray unto you, O God, Lord, sa aming pong mga kapatid, O God, Lord, na magdiriwang po ng kaarawan for this month, O God. Kati Mila, Panginoon, Kati Arlene, Kati Janelle, O God, Lord, and even your servant, O God, Lord. We thank you, O God, Lord, sa pagkakataon pong ito, O God, Lord, for another year that you've given unto us. At tuloy nga po, Panginoon, na sa pagpapalang ito, God, ay tanging lang pong kalooban patuloy pong mangyari po sa aming pong buhay para po sa iyong kaluguran, O God. And truly, O God, Lord, sa lahat po ng mga anak mo na narito, O God, Lord, we continue to trust in you, O God. In all our needs, O God, Lord. Sa kalakasan, sa kalusugan, O God, at sa pag-iingat mo sa bawat isa, O God. At tuloy nga po, Panginoon, na patuloy ka pong maghari po sa aming pong buhay, O God, Lord. And truly, and brethren, which God will bring about in His own time, God the blessed and the only ruler, the King of kings and the Lord of lords, who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever. Amen. Amen.